Nagmamadaling nag-ayos ng sarili si Sheila. Kanina lang ay dumating ang mga opisyalis ng City Hall upang ipaalam sa kanila na pumayag na ang may-ari ng lupa para sa isang dialogo. Muntik pa siyang mapatalon sa tuwa sa narinig na balita. Nagbunga ang kanyang pagod sa pagsadya sa opisina nito. Agad tumungo sa barangay hall ang kanyang itay. Nagpaiwan muna siya dahil kakagising lamang niya at isa pa, kailangan niyang maging presentable. Baka nabasa rin nito ang kanyang ginawang sulat. Baka kausapin siya nito. Nakakahiya naman kung hindi man lang siya nag-abalang mag-ayos. Muli niyang sinuklay ang kanyang mahabang buhok. Naglagay din siya ng baby powder sa kanyang mukha. Pinahiran din niya ng lip gloss ang kanyang labi. She opted to wear her Sunday dress. Bulaklaking bestida na hanggang tuhod. Ilang minuto siyang nagpaikot-ikot sa harap ng salamin. At nang masigurado na ayos na ang kanyang hitsura, ay napagpasyahan niyang lumabas upang tanungin ang barangay office kung saan magaganap ang pag-uusap. Nagpalinga-linga si Sheila. Sa pinakaunang hilera ng mga upuan niya nakita ang kanyang ama. Napangiti siya. Isa ang kanyang mga magulang sa mga unang residente sa kanilang barangay. Kaya naman malaki ang paggalang ng kanilang mga kapitbahay at kabarangay sa kanyang ama. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kabarangay. Narito tayo ngayon dahil sa kabutihang loob ng may-ari ng lupang kinalalagyan ng ating mga kabahayan na pagbigyan ng ating kahilingan para sa isang dialogo. Pambungad na salita ng kanilang chairman. Mabilis na tinungo ni Sheila ang kinaroroonan ng kanyang itay. Binati pa niya ang ilang kapitbahay bago tahimik na naupo sa tabi ng ama. Nakangiti niyang ibinaling ang tingin sa unahan kung saan nakatayo ang kanilang chairman. She feels good. Pakiramdam niya ay maganda ang kahihinatnan ng araw na ito. Hinihiling niya na sana ay pumayag ang may-ari na ibigay na lamang sa kanila ang lupa. O di kaya'y ibenta na lamang sa kanila ng hulugan. Nais kong ipakilala sa inyo ang kaisa-isang anak ni Don Miguel De Leon, the owner and CEO of De Leon Group of Company, at siya rin ang may-ari ng lupa sa ating buong barangay, Mr. Pablo De Leon. Muli nilang narinig na pagsasalita ng kanilang chairman. Biglang nagkaroon ng katahimikan sa loob ng barangay hall. Lahat ay gustong makilala at makita ang taong kailangan nilang kumbinsihin na ibigay sa kanila ang lupa na naging tahanan na rin nilang lahat sa loob ng napakaraming taon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Sheila ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pakiramdam din ng dalaga ay nahihilo siya. Marahil dahil na rin sa napakahalaga ng araw na ito para sa kanilang lahat. This is their only chance to save the piece of the land that has been home for so many years. She knows how busy Mr. De Leon is. Hindi gabat nakita ng kanyang sariling mga mata kung gaano kalaking kumpanya ang pinangangasiwaan nito. Kaya naman baka hindi na muli nitong maisingit sa napaka-hectic na schedule ang isa pang dialogo. They must convince him now. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang marinig ang isang tinig na pamilyar. She glanced up and to be stunned dahil lang nakita niyang nakatayo sa kanilang harapan ay ang dalawang lalaki na muntik nang makabangga sa kanya few days ago. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabaling ang tingin sa lalaki na nakita niya rin sa opisina ng mga De Leon nung araw na pumunta siya roon. Kung hindi siya nagkakamali, Pablo ang pangalan nito. Hindi kaya't ang Pablo na ito at ang Pablo De Leon na may-ari ng De Leon Group of Company ay iisa? Ayaw kumpirmahin ng dalaga sa isip ang sagot. This can't be happening. Good morning sa inyong lahat. I am Rico Cruz, the Special Assistant of Mr. De Leon. We came here to have a dialogue with you about the De Leon's land here in San Lorenzo. May I introduce you my boss, Sir Pablo De Leon. At nang inabot ng lalaking nagngangalang Rico ang mikropono sa lalaking nasa tabi nito, parang gustong panawan ng ulirat ni Sheila ng sandaling iyon. Pakiramdam niya ay nawalan ng lakas ang buo niyang katawan. Hindi ba't nakasabay pa niya ito sa elevator? Sinabi pa niya rito na kaibigan niya ang may-ari ng kumpanya nang tanungin siya nito kung ano ang kanyang sadya sa building na iyon. Palihim niyang pinagalitan ng sarili. Sigurado na siya, lalong wala na silang pag-asa na makumbinsi ito na makuha ang lupa. Didn't she slap him the first time they bump into each other?
Good morning sa inyong lahat. I am here to inform you that I don't have any intention of selling this land. Saad nito na hindi man lang umingiti. Umingay ang mga tao dahil sa sinabi ng lalaki. Dahan-dahang tumayo si Sheila mula sa kinauupuan at maingat na naglakad palabas. Baka kapag hindi siya nakita ng lalaki, ay magkaroon ng tsansa ang kanyang mga kabarangay na kumbinsihin ito na ibigay na lang sa kanila ang lupa. But I am thinking to reconsider it when I read this letter coming from a certain Sheila Martinez. She left this letter to my office, and this made me thought of changing my mind. If possible, I would like to have a word with her alone inside the chairman's office. Napatigil sa paglabas ang dalaga at muntik pang mapatalo nang marinig ang kanyang pangalan na sinambit ng lalaki. Napapikit siya ng mariin. Lagot na! Malalaman na nito na ang gumawa ng sulat na yon at siya ay iisa lang. Sigurado siya na mabilis sa alas 4 na tatanggapin nito ang kanilang pakiusap. Sorry mga kabarangay ko, mapatawad niyo pa sana ako. Bulong ng dalaga sa isip. She slowly turned around. Nakita niya na halos lahat ng mga tao ay nakatingin sa kanya. Na tila ba siya na lang ang nakikitang pag-asa ng mga ito. Ang kanyang ama naman ay puno ng pagtataka ang mga mata. Nang ibaling niya ang tingin sa dalawang lalaki na nasa kanyang harapan, wala na roon si Pablo. Ang special assistant na lamang nito na si Rico ang nakatayo roon. Tiyuko ang ulo na lumapit siya sa kinaroroonan ng ama. She knows she has so many explainings to do. Well, kung narito si Sheila Martinez, my boss will be waiting for you inside the chairman's office. Mr. De Leon only have half an hour to discuss your letter with you. Muling sabi ni Rico sa mikropono, pagkatapos ay lumabas na ng barangay hall. Lalong nakaramdam ng kaba ang dalaga. Kung lumabas ito, ang ibig sabihin, silang dalawa lang talaga nung lalaking sinampal niyang mag-uusap sa loob ng chairman's office. Anak, ano bang nangyayari? Bakit kakilala ni Mr. De Leon? Ano yung sulat na sinasabi niya? Sunod-sunod na tanong sa kanya ng kanyang itay. She grinned. Paano niya ipapaliwanag sa ama ang lahat? Mahabang kwento tay, pero kailangan ko nang pumasok sa loob. 30 minutes lang daw po ang meron siya. Saka na po ako magpapaliwanag sa inyo. Aniya. Si Rigor naman ay puno ng pag-aalala na tinignan siya. She gently squeezed his hand to give his father assurance na okay lang ang lahat. Napipilitan na lamang itong tumango. Alam niya na sa kabila ng pag-aalala nito, she knows that her father trusts her. Kahit doble ang kaba na kanyang nararamdaman, ay lakas loob na tinungo ni Sheila ang opisina ng kanilang chairman, kung saan naghihintay si Pablo De Leon. Naabutan niyang nakatayo ito at nakatalikod, na tila pinagmamasdan ng mga pictures na nakasabit sa dingding. Larawan yun ng mga opisyalis ng barangay. Sir, ipinagpasalamat niya na may lumabas na boses sa kanyang bibig. Mga ilang segundo na nanatiling nakatingin lamang sa pictures ito bago siya nilingon. Kahit pangatlong beses niya na itong nakita, hindi pa rin maiwasan ni Sheila na hindi matulala sa lalaki. Hindi talaga siya makapaniwala na may ganitong kagwapong nabubuhay sa mundong ibabaw. Well, gwapo din naman si Kyle, ang kanyang matalik na kaibigan. But they practically grew up together, kaya naman exempted na ito sa listahan of gwapo for her. May isa pa siyang nakita na gwapo, yung isa pang muntik na ring makabangga sa kanya. Pero masasabi niyang ang lalaki sa kanyang harapan ang siyang pinakagwapo sa lahat. If only, hindi niya alam kung gaano kasama ang ugali nito. She knows the beast behind that handsome face. So, we meet again, ha? Narinig niyang sabi ng binata. Naupo ito sa swivel chair at pagkatapos ay itinuro sa kanya ang silya na nasa tapat ng desk ng kanilang chairman. At tubiling naupo doon ang dalaga. Sir, I know na hindi po maganda ang first meeting natin, pero po sana... Why are you going to say sorry to me for slapping me, ha? Putol nito sa kanyang sasabihin. Hindi makapaniwalang napatingin dito si Sheila. You don't have to do that, cause... Sandali lang, sir. It's not like that. Gusto ko lang po sanang sabihin na hindi naman po talaga ako mapanakit na tao eh. But I won't say sorry for what I've done. Mahina ngunit mariin niyang sabi sa lalaki.
Nakakaramdam siya ng pagkainis. Bakit siya magsusorry dito? Di ba nga dapat ito ang magsorry sa kanya? Dahil sa kamuntikan na nga siya nitong mabangga? Ininsulto pa siya ng lalaki sa pamamagitan ng panunuhol sa kanya ng pera? Si Pablo naman ay hindi maiwasang mapangiti sa kanyang sarili. Ang babaeng nasa kanyang harapan ngayon ay tila kay lakas ng loob na kausapin siya ng ganoon. Sa business world, no one would dare to talk to him like this. Halos lahat ay umuyukod sa kanya. For them, he is ruthless, heartless and emotionless. And he isn't planning to change that. Pero ang isang to, kung sagot-sagutin siya ay tila hindi alintana ang posisyon at kapangyarihan na mayroon siya. And somehow, she earned his respect for that. Kahit pa hindi niya aminin yon sa harapan nito. Well, I don't really care kung mag-sorry ka o hindi. It doesn't matter to me at all. Nandito ako because of the letter na iniwan mo sa office ko. Here. Ibinagsak niya ang yellow paper sa harap ng babae. Nakita niyang natigilan nito bago inabot ang papel. Let's just say na wala na talaga sana akong balak na pakinggan ang mga sasabihin niyo. I was already decided na alisin ang mga bahay niyo dito. I would earn million of pesos sa lupa na pagmamay-ari naman namin. But because of that letter, nakapag-isip ako. I might consider giving you this piece of land to you at all. Muli niyang pinagmasdan ng babae. Her face brightens up nang marinig ang kanyang sinabi. Napalunok si Pablo. Biglang parang hindi na niya gustong ituloy ang kanyang plano nang makita ang pagliliwanag ng mukha nito. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa ibang direksyon. Baka kasi kung patuloy niyang pagmamasdan ng mukha ng babae, baka lalo niyang maramdaman ang kakaibang pakiramdam na nadarama sa kanyang puso. Talaga sir? Thank you po. Matutuwa po ang mga kabarangay. Oops, that's not fast, Miss Martinez. I will just consider giving this land to you in one condition. Putol niya sa sasabihin nito. Maang naman na napatingin sa kanyang dalaga. Ano po yun sir? Be my wife. Hindi pa rin maiwasan ni Sheila na makaramdam ng inis. Sa tuwing maaalala ang proposal ni Pablo de Leon, may 3 araw nang nakararaan. Ang lakas ng loob ng lalaki na yun. Inis na sabi niya sa kanyang sarili. Naalala pa niya ang naging usapan nila. Be my wife. Sabi nito sa kanya. Ha? Pardon sir? Ano raw ang sabi nito? Be my ano daw? I said be my wife. Ulit nito sa sinabi. Aha, tama nga siya nang narinig. Inaalok siya nito na maging asawa. May gusto po ba kayo sa akin? Tanong niya sa lalaki. Amused na napatingin naman dito si Pablo. Hindi niya alam kung maiinis o matatawa sa tanong na iyon ng babae. Sa huli ay hindi na niya mapigilan na matawa. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito habang pinapanood ang kanyang pagtawa. Ano pong nakakatawa sir? Pinipigil niya ang inis na muling tanong dito na patuloy pa rin sa pagtawa. Sorry, it's just you're so funny, Miss Martinez. You really assumed na may gusto ako sa'yo, kaya kita inaalok na maging asawa ko? Bakit niyo po ako gustong maging asawa? Hindi po ba kaya nagpapakasalang 2 tao ay dahil sa love? Salubong ang kilay nito. He would find her cute if only they are in different circumstances. Napilitang tumigil sa pagtawa si Pablo at inayos ang kanyang sarili. Well, that's what happened when people always believe in fairy tales. You seem to look everything in your nose-colored glass. But in the real life, hindi ganoon yun. It's the nature of the beast we follow in this world of reality. Walang perfect, Miss Martinez. Minsan may mga taong nagpapakasal, hindi dahil sa love. Some to expand their corporation, some to protect their wealth. Ayun ang mundo ko, Miss Martinez. His voice is full of formality. Lalo namang naguluhan ng dalaga sa mga narinig. Ano bang pinagsasabi nito? Wala siyang maintindihan. Listen, ang kasal na inaalok ko sa iyo ay isang contract. A contract that will only last for 2 to 3 years. We will marry in the US para may divorce. In return, ibibigay ko sa inyo ang mga titulo ng lupa. You will also receive a huge compensation in the event that you will agree to be my wife. You will be a rich woman after our divorce. Pilit na inaabsorb ni Sheila ang mga sinasabi nito.
It appears to her that he is offering her marriage for convenience. Pero ang pinagtataka niya, bakit siya? He could get any woman he wants. Bakit po ako, sir? Hindi ko maintindihan. Sa wakas ay naisatinig niya ang kanyang nasa isip. She can still grasp the point of everything. Ang hirap i-process sa kanyang utak. Sumanda ng lalaki sa swivel chair at pinagsalikop ang dalawang palad. He looked so tall sitting on that small chair. She bet this office can't be compared sa opisina nito sa Makati. She have seen De Leon Group of Companies building, and it speaks fame and fortune. Kaya naman hindi maintindihan ni Sheila kung bakit nag-abala pa itong pumunta dito sa kanilang barangay. Maupo sa maliit na swivel chair sa loob ng isang masikip na office at ayain siya na maging asawa. Everything just doesn't make sense. Why you? Good question. Dahil hindi ikaw ang tipo kong babae. And let's just say na alam kong mabigat ang pangangailangan mo. That you can turn down this offer. Come to think of it, this will be a win-win situation. We will both benefit from this. Nakangiting paliwanag ni Pablo sa babae. Sigurado siya na hindi nito matatanggihan ang kanyang proposal. Kaya naman nagulat siya nang biglang tumayo ang babae at sirain sa harap niya ang sulat nito na nasa yellow paper. Ang baba talaga ng tingin mo sa aming mahihirap, no? Nung una, you tried luring me with your cash. Ngayon naman, gusto mong pakasalan kita because of your own personal motive? At sa tingin mo'y tatanggapin ko ang alok mo dahil desperado na kaming makuha ang lupa mo? Pwes, ito ang sasabihin ko sa'yo. Our soul and dignity isn't for sale. Kung gusto mong gibain ang mga kabahayan namin, gawin mo. Kung gusto mong kuhanin ang lupa mo, sige lang. Makukuha mo ang lahat, but never our dignity. Goodbye, Mr. De Leon. Naiwang natutulala naman si Pablo. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ng dalaga. Inaasahan ni Sheila na pagkatapos ng kanyang ginawa, ay agad na magdedesisyon ng lalaki na ipagiba ang lahat ng bahay na nakalagay sa lupa nito. But 3 days had passed. Wala itong ginawang aksyon. And it scares her more. Pakiramdam niya he is brewing something. Sort of a calm before the storm. Pagkakaingay sa labas ang umagaw sa atensyon ng dalaga. Nakarinig siya ng tila nagkakagulo. Kaya naman mabilis siyang lumabas mula sa kanyang silid. Wala ang kanyang itay sa sala. Kaya naman tumakbo siya palabas ng kanilang kabahayan. Nagtatakbuhan ang mga kapitbahay. Ang iba ay bitbit ang kanilang mga gamit sa bahay. May sunog ba? She looked up to check the sky. Wala naman. Ate, ano bang nangyayari? Hinarang niya ang isang kapitbahay na may dalang ibang gamit at isang may kalakihang bag. Sheila, may dumating na mga bulldozer tsaka demolition group. Mukha ngayon ide-demolish ang mga bahay natin. Sagot nito na puno ng pag-aalala ang mukha. She knew it. Sabi na nga ba, hindi pwedeng ipagkibit balikat lamang ni Pablo De Leon ang kanyang ginawa. Napakalaki niyang hibang na naniniwala na baka somewhere in his heart may natitira pang awa sa kanila ang lalaki. She quickly ran to look for her father. Nakita niya itong nakikipag-usap sa sheriff kasama ang kanilang chairman at iba pang kalalakihan sa barangay. Nasa tabi rin nito si Kyle na binabasa ang mga papeles na dala ng demolition team. Lumapit siya sa kanyang ama. Mababa na ang sa mukha nito ang matinding pag-aalala at kalungkutan. Pero Sheriff, hindi ba muna nila kami pagbibigyan ng kahit isang buwan para makahanap ng lilipatan? Wala man lang abiso na ngayon babaklasin ang mga bahay namin. Lumapit si Mang Rigor sa sheriff. Sumunod si Sheila na nakaalalay sa ama. Wala po tayong magagawa. Hindi po nakumbinsi sa dialogue na nangyari si Mr. De Leon. Ang sabi niya, isang bagay lang daw ang pwedeng makapagpahinto sa lahat ng to. Alam na daw po iyon ng isa sa inyo. Pasensya na po. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Malumanay na paliwanag ng sheriff. Sinanyasan nito ng mga tauhan na magpatuloy na sa paglapit sa mga kabahayan. Nang makita ni Sheila ang nguso ng isang bulldozer na patungo na sa isang bahay, she instantly ran in front of the vehicle. Hinarang niya ang sarili sa harap nito. Sheila! Magkasabay na sigaw ng kanyang itay at ni Kyle. Halos sabay din na tinakbo ng dalawa ang kanyang kinaroroonan. Ano ka bang bata ka? Bakit mo ginawa yun? Halos maiyak na ang kanyang itay nang makalapit sa kanya.
Hinawakan nito ang kanyang braso at pilit siyang inilalayo sa harap ng bulldozer. But she ain't backing down. Galit siya, galit na galit. Hindi siya makapaniwala na may katulad ni Pablo na nag-e-exist sa mundo, na kayang gawin ng lahat masunod lamang ang gusto nito. Sheila, tara na. Nothing we can do now. All their papers are legal. Masasaktan ka lang dito. Sigunda naman ni Kyle. No, may magagawa ko. Alam kong may magagawa ko. Mariin niyang sigaw sa dalawa. Binalingan niya ang sheriff na tila nagulat din sa kanyang ginawa. Sir, pakisabi kay Mr. De Leon, pumapayag na ako sa gusto niyang mangyari. Papakasalan ko na siya. Matapang niyang pahayag sa lahat na ikinagulat din ang mga ito. Ano ang kahihinatnan ng pagpayag ni Sheila sa alok na kasal ni Pablo? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.